The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to Jesus. But the Pharisees and the scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them." So to them, Jesus addressed this parable. A man had two sons, and the younger son said to his father, "Father, give me the share of your estate that should come to me." So the father divided the property between them. After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country, where he squandered his inheritance on a life of dissipation. When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in a dire need. So he hired himself out to one of the local citizens, who sent him to his farm to tend the swine. And he longed to eat his fill of the buds of which the swine fed, but nobody gave him any. Coming to his senses, he thought, "How many of my father's hired workers have more than enough food to eat? But here am I, dying for hunger. I shall get up and go to my father, and I shall say to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son. Treat me as you would treat one of your hired workers.' So he got up and went back to his father. While he was still a long way, his father caught sight of him and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him, and kissed him. His son said to him, "Father, I have sinned against heaven and against you. I no longer deserve to be called your son." But his father ordered his servants, "Quickly, bring the finest robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast, because this son of mine was dead and has come to life again. He was lost and has been found." Then the celebration began. Now the older son had been out in his field, and on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing. He called one of the servants and asked what this might mean. The servant said to him, "Your brother has returned, and your father has slaughtered the fattened calf, because he has come back safe and sound." He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded him. He said to his father and replied, "Look, all these years I served you, and not once did I disobey your orders. Yet you never gave me even a young goat to feast on
with my friends. But when your son returns, who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughtered the fattened calf. He said to him, My son, you are here with me always. Everything I have is yours. But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again. He was lost and has been found. Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Taste and see the goodness of God. This is our responsorial psalm. Namiti asin namin taan kabilang na marahay. Diyos maray mahamon po sa iyong labos. Sabi ko kabako, sabayanin mo ako, ibanamin mo ako sa pagpasalamat sa mga Diyos sa regalo ng pagkapal. As I celebrate my 26th sacerdotal anniversary today. So, binahan ko ako aka, kaya ako pati na ako. Kaya dito pati na talaga ako. So, someone asked me, as in ang nagkamot na inidaraga na magayon. Pero way back, mga siguro mga 5 taon pa lang ako pagkakali. Medyo soltero pa. Kayo na yan naman. Burang na soltero. Sabi niya sa ako sa hapot niya, Father, tayo tanagpagin pa. Di namura na kung anong isipan ko. Pero sa paninyaw na simbang, sa paninyaw na simbang ko, sabi ko sa kila, nagpani ako because unfair sa kababaihan kung nagkaroon ako. So napaisip man ako sa simbang ko. Sabi ko, tayo talaga tarang ako unfair sa kababaihan kung nagkaroon ako. Sabi ko, tama na. Kung nagkaroon ako, sa doon na ako ko. Sa doon na kapuntan ko. Sa doon na yung akong pag-aserbihan. Sa doon na yung magayang sa ako. Sa doon na yung nawong sa ako. Kaya tama man na nagkali ako, tagani nagkamuntan ko bakit sa ako. So yan ang sipag ko sa babae. Sabi, tama mga paano, na kung nagagawang ka sa katagal ko, may kaman dito yan sabi sa ako. Na kung nagagawang ka, kung ahing ako mo, di anuman ka, di mahamita ka namin dito. Pero sayang, Father, guwapo ka kuta na. Sabi ko tayo tayo kapagta na. Dapat lina kung guwapo-guwapo. So, mga tugal, sa pagmurupurot ko sa ikabay-16 mong taon ng pagkakali,
hindi ko na napag-urupan na ang kinuha sa inyo, kinuha sa banwaan, as in ibinalik magdirahay sa banwaan. Kinuha ako sa pandan, sa kasultiruhan sa pandan, pila kami mga magkakaralasi na naging pati, apat po kami na naging pati sa klase namin. Pagkakuha kami sa klase namin, ibinilda naman sila kami sa banwaan ng Diyos. Ako na-assign kuya, si Father Sid na-assign sa Bagong Bayan, si Father Paul Sorena na-assign sa Bago, si Father Randy Adol sa Manila. Kung nagbuhon kami, paano na? Mahal kung aking akong tumahan na sa Bisaya, sa Mindanao. So, talagang ang kakuwag na ibalik lalo sa sambayan. As in yun, ang ika-ako kong tremendous gift of priesthood. Na dahil kung ika-aram-araman kung sa ika, dadakong yung kakuwag na. Magatugan in our gospel today, sabi ko namin, taste and see the goodness of God. Kadamo ng mga theologians, kadamo ng mga Bible scholars ang nagsabi that this gospel today, pigapainin sa satuya na ini ang inaabot na Ebanghelyo Mano sa prodigal son. Alaga na ibang Bible scholars nagsasabi na pag-prodigal son, kundi prodigal father. Alaga kadagran sa mga Bible scholars o theologians nagsabi na kundi ang Ebanghelyo ta sa dunya mano sa mapagmahal na Ama. The loving Father and the compassionate Father. As in inuman ang sakuyang refleksyon sa ngunyan Ebanghelyo na ang kakurangnan marahayon mahihirakon asin mapagmahal na Ama. Tanahin ito sa Ebanghelyo ta kung kurano sinabi kang muhod na akin na Ama, bangaanaan sa kuyang mana, asin tao na sakop ang sa kuyang mana. So sa kultura kan mga Hudyo, pag ang aking naghagad na ni mana sa imo, bagaman sa nilapigatarang, for me, you are dead. Tadain ang pati sa kultura ng mga Pilipino na ang aki dahil pwedeng maghagad kung buhay pa ang sa iyang magurang. Taang tatanong sa iyo niyang magurang mo, pag-ipos din sa mo. Yan, pero pinaaw nila ang nadadalita. So sa kultura ng mga Pilipino, iyo man iyan ang pagkabasihan ka. Na ang aki sa kasarian pagkakamana kung ang sa iyang mga magurang wala na. Ugadana. Pero kung ang sa iyong magurang buhay pa, asin mahagad ka ni mana na malumog sa iyo, pagamuhan sa iyang bigtan magsimamo ka sa Papa, sasakuyang gadan ka na. Pero ano ang pinahinindig ka naman? Itinaw niya ang mana na malumog sa iyo. Kaya ano ang inimugang akin, pagkakuakan mana, luminayas. Nagpasiling sa halilang lugar. Asin araman niya na maabot ang panahon, mabalik siya. Why? Minulita, there's no place like home. Asin kan maubos na ang sa iyang mana na
even to the prostitutes, duman na ang imanmanan kan siya dainang kinatakan, kan siya datius. Duman na ang inutuman na sa harutan sa uyang Ama, maski mga servants, maski mga uripon, sobra-sobra ang pagkain, pero ako magagalan ako sa mundong tingting. Tayo, dahil sa iyang kahayag na matrabaho. Kundi ang naghayag sa iya, iyo na maging karabaho ni Uri. As in, arapan niya ito sa mga Hudyo na ang Uri, iyo yan ang pinakamakati na kakanon. Kaya iniulit ang mga Muslim tayo, ang mga Hudyo tayo, may kakanin, karning Uri. Tayo, ningunita kan si Jesus magpalayas kan demonyo sa inaalihan nito, sa inyang pinanuman ang demonyo sa mga uri. Kaya for them, ang uri maati nakakaano. Pero ano ang binimugan lalaki? Subaho na para sa uri, yun ang sa iyang pinakaano. Tadain na siya ng pagkakala. Buong sabihin, bagay na siya araw sa uling kaati. Kaya kan makapag-isip-isip siya, mabalik ako sa harong kan sa iyang Ama. As yung pagbalik niya, siya nagsabi, bakit na siya maninigo na ako ng pag-aki? Inimunin ko ano? Nagkasala ako sa imo sa kasalanan, and I no longer to be called your son. Treat me as one of your servants. Pero ang mga pinimugan naman, kinubos niya. Kinubos siya kan Ama, maski yung Ama, medyo mahapdos na yung iyang kasut-kasuan, ni Pulitara yung magna, ano ang ginimugan Ama? Duminalagan na manilin siya. Duminalagan na sinahilin na siya. Asinggan maabta na siya na minabalik sa iya, kinubos pa siya. Asinagsabi ang aking, bako na ako maninigo na ako ng pag-aking gusto. Sabi ni Ama, no. Kundi ano ang sinabi ka naman? Gubingan siya. Singsingan ako, sabinan ang sa iyang ilis. Ngunyan, kung sabihin, ibinalik sa iya ang dignidad na nawala kan siya maglayas sa harong kanama. And yung sapin sa bitis, yung singsing, yung robe, yan ang representasyon kan dignidad ng tao na itinatawag kan Diyos sa sabihan. Kaya ibinalik ang dignidad kan aking niya wuhod. Tapara sa iya, nawara siya alagad na ako. Gadan asilan kayo. Iyo ini ang itinapahingin sa sabihan. The attitude of a compassionate father and a loving father. Ang kagwanan. Kaya mga tugang, ngunyan na maamang na sila na santa, ini ang pagkurupunta na ang pagkamot ka naman asin ang sa iyang pagkamimira ko, ipapahiling iraray, ipapa-experience siya iraray na sa sabihan sa paagi kan pagdios niya sa Diyos. This is how much God loves us. Kaya mga agos,
nagadupa si Jesus. Tayo nagadupa si Jesus sa krus. Sinasabi niya sa kuya, I love you this much. I love you this much. Ang kaya ng pagkakot sa kuya kan Ama. Kaya taste and see the goodness of God. Kaya ganyan mga tugang sa kuya sa suyo sa buhay, apisa na ako makasalan, apisa na kadako ng mga momento na ako nahulog. But God is there to embrace me again. Di lang sa iyong tabi. Kaya mga tugang, sabayan ito ako sa pagpasalamat, siring man, hagad ko sa inyong mga pag-ibig, sa sakuyang pagpadamos, na hanggang sakuyang misyon, bilang body ni Diyos, asin bilang body nito. Let us now all stand to profess our faith. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, And in Jesus Christ, His only Son, Lord, who was conceived by the Holy Spirit,